kababayan, meron pong post kanina, ito pong si Atty. Jesus Palsis. At sabi po dito, alam nyo, bakit hindi na-solve ni Duterte ang problema ng ipinagbabawal na bato sa Pilipinas? Dahil siya ang problema. Siya ang drug lord na kumukotong ng pera kay Sammy Oy. Siya ang nagtumba sa kompetisyon para sa kanya lahat ng kita, mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, may mga ipinatumba si dating Pangulong Duterte na mga sindikato ng ipinagbabawal na bato. Pero kung iisipin nyo pong mabuti, kung nagagawa nilang protektahan ito pong sinasami Oy at yung iba pang mga kasamahan nito na katulad ni na Michael Yang, ibig sabihin kaya nila ipinatumba yung ibang mga sindikato dahil kalaban sa negosyo nito pong mga tao na pinoprotektahan nilang ito. Kasi malaki yung natatanggap nilang pera, yung dividendo. Di po ba, mga kababayan? Isipin nyo pong mabuti. Bakit gano'n na lamang po katindi yung o kalaki? Bakit gano'n na lamang katindi o kalaki yung pera na pumapasok sa mga bank account nitong mga Duterte na umaabot ng 15 million, mga kababayan? Di ba? Kasi nga, ganito katindi yung ginawa ni dating Pangulong Duterte nung siya ang presidente. Itinumba niya yung mga kalaban sa negosyo ni Sammy Oy, mga kababayan, at nitong sina Michael Yang. Para nga naman lahat ng kita dito sa mga kasamahan ni Duterte ito at yung bayad sa pagprotekta sa mga ito, mas lalakihan pa. Kasi hindi lang naman po si Digong yung nakinabang dyan. Halos nga buong pamilya ni Digong, mga kababayan, talagang nakinabang. Kaya nga ako napapaisip ako minsan, kaya pala gano'n na lamang katindi mamakyaw ng 7-Eleven yung anak ni Pulong, mga kababayan, kasi malaki pala yung dividendo na ibinibigay ni Sammy Oy dito kina Pulong Duterte, kina Basti Duterte, mga kababayan, dito kina Sara Duterte. Kaya pala kahit anong gustuhin nila, mga kababayan, o kahit anong naisin nila, makukuha nila ng napakadali. Kasi ang laki pala po na natatanggap nilang pera dahil sa pagprotekta nila, allegedly, dito po sa mga sindikatong ito. Di po ba? So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, mapapaisip din kayo, bakit kahit sobrang tindi ng mga pagtutumba ng mga kababayan Pilipino po natin ng mga panahon na yon, natapos na lahat-lahat ang termino ni dating Pangulong Duterte, hindi niya nalinis, mga kababayan, ang problema sa ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Kasi nga, siya po talaga yung napakalaking problema ng Pilipinas noong mga panahon na yon. Kasi kasabwat niya, mga kababayan, o pinoprotektahan niya yung mga totoong tao na nagpapakalat ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. So ngayon, bukod pa po dyan, kung mapapansin niyo po, may isa pa po tayong balita na nakita dito sa post ni Atty. Jesus Palsis. At sabi po dito, mga kababayan, tanong lang naman sa mga Duterte, since malaki yung perang natatanggap ninyo dito po sa mga sindikato na pinoprotektahan ninyo, gaano po kaya katotoo etong babasahin ko sa inyo, mga kababayan. So sabi dito, pinapatanong ni Tweety Bird, meron bang private jets ang mga Duterte? Not one, but two. Hindi lang isa, kung hindi dalawa, mga kababayan, na G6 or Gulfstream 650 planes na nakapangalan sa kanilang BFF na financer na binisto kanina ni Senator Trillanes, mga kababayan, o nakapangalan dito po kay Sammy Oy. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At hindi lamang po yan, mga kababayan, ha. Sabi pa dito, and meron din daw silang one yacht o isang yate, mga kababayan. Ngayon sabi dito, ha. So gaano po kaya katotoo ito? Kami nagtatanong lang naman na di umano meron daw kayong private jet. O gaano po kaya katotoo yan? Na allegedly itong mga Duterte, mga kababayan, meron pong private jet. Hindi lang po isa, kung hindi dalawa, mga kababayan, na G6 or Gulfstream 650 planes. At meron din sila, mga kababayan, allegedly, na isang yate. O so gaano po kaya katotoo yan? Kasi minsan napapaisip ako 'di ba, may video si Kitty Duterte dati na sumasayaw-sayaw sa yate, mga kababayan. Siguro baka kanila 'yon. O tayo nagtatanong lang naman. O gaano po kaya katotoo ito? Na kayo po ay hinihinala na meron pong private jet at saka po yate na nakapangalan sa BFF ni dating Pangulong Duterte na si Sammy Oy. Di po ba? Pero pagmamayari ng mga Duterte yon. O tayo nagtatanong lang naman.
Kasi biruin nyo mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung magkaroon po sila ng ganitong mga ari-arian. Kasi sa sobrang laki ng nakukuha nilang dividendo, talagang kayang-kaya po nilang bumili ng ganito mga kababayan. So biruin nyo, mapapaisip kayo ngayon, hindi lang pala basta kurap itong mga Duterte, kung hindi protector din mga kababayan ng sindikato. Kaya nga kung mapapansin nyo dito eto, ano lang tayo, balik lang tayo ng konti doon sa mga nangyari mga kababayan bago isiwalat ni former Senator Antonio Trillanes yung mga pagtanggap ng dividendo ng pamilyang Duterte na pinatotohanan din naman mga kababayan ng AMLA kasi kinumpirma yung mga amount at araw, petsa ng transaksyon na tumutugma dun sa sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. So ngayon, eto pakinggan nyo mga kababayan, eto yung throwback nung mga pagharap o harapan dati ni former Senator Antonio Trillanes at saka ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo mabuti Just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. I was born in 1945. Trabaho. Dito mga kababayan, noon, bistado na naman Huling-huli na naman yung mga paliwanag ni dating Pangulong Duterte. Diba dati sinasabi niya wala siyang pamasahe, pagpunta dito sa Kamara, pero sinasabi niya mayaman yung pamilya ng asawa niya. Mahirap kasi talaga mga kababayan paniwalaan itong mga Duterte, lalo na pag nasusukol na sila. Ako, lahat ng trabaho, lahat ng hirap, hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Siyempre sir, may negosyo ang asawa ko, both the first and the second, yaman yan sila. Thank you. Thank you, Mr. President. Parang yung sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte noon, diba sinasabi niya wala siyang pamasahe pagpunta dyan, pero kalaunan sinabi niya mayaman yung pamilya. Mayaman yung pamilya ng kanyang boat. Yung dalawang naging asawa niya mga kababayan. At saka sinasabi niya sa dami ng pinagdaanan niyang hirap, sa dami ng pinagdaanan niyang trabaho, sa tingin ba daw ni former Antonio Trillanes na hindi niya kayang makaipon, ika nga mga kababayan, ng nasa 5 billion pesos. Akala ko ba simple yung pamumuhay? Akala ko ba hindi nangurap sa pera ng taong bayan? Akala ko ba mga kababayan walang idinagdag ni isang pirasong halige sa tahanan? May paiyak-iyak pa yung mga didishit dyan. Pero tingnan nyo, bilyonaryo pala itong mga to. Di po ba mga kababayan? Bilyonaryo hindi po milyonaryo. Bilyonaryo. Plus sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. So many years, libre. Mr. Chairman, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. But dito do sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinay po nila. Pero when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips, eventually, in a press conference by the media, inamin niya that sa totoo yung mga accounts. I can explain. Yan. I can explain very well, legit explanation. But hindi naman ganun kalaki. A little less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. So, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi nyo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. So now you're confirming that those Inamin ni Duterte na legit yung mga account mga kababayan, pero ang laman lang naman daw noon kulang-kulang 200 million pagpalagay na lang natin mga kababayan. Pero 'di ba nung binuksan, nung nakita mga kababayan, ang laki ng pumapasok na pera. 'Di ba? Ang laki ng pumapasok na pera. Lalo na yung mga bank account na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte, bilyon yung pumapasok mga kababayan at lumalabas. O pagpalagay na lang natin
yung pumapasok na pera na lang, 'di ba? Bilyones yung halaga. Umaabot ng 6.7 billion pesos. At yun yung hindi nila mapapasinungalingan sa mga kababayang Pilipino po natin kasi kinumpirma po ng AMLAC yan. Those deposits are real. Yes. Oh. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganong kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong... I mean, I've said it in a different way. Wala naman akong deposito na ganong kalaki. Kaya nag-said wala akong account. Bakit hindi yun na ilagay sa salin? As of yun eh. Wala na, ginastos ko na. Nakapi-happy ako. A little less than a million. Oo. 'Di ba? Eh, yan yung mga galawan ni dating Pangulong Duterte noon. Pero yun yung magkano lang yung nasa yung ipinakita nila dati ni Nabongo na laman ng bank account ni Duterte, parang nasa 14 million, 14 million, nasa 14,000 lang ata yung laman, mga kababayan. Pero biruin niyo kung gaano kagaling. 'Di ba? Bilyon ang laman ng mga bank account ng mga to. Kasi ang lalaki ng tinatanggap nilang dividendo. Pero yung ipinakita lang nila dati, parang 14 million lang ata yun. Tapos ang katuwiran, nung tinatanong kung nasa saan na yung pera, inubos daw niya. Nag-happy-happy daw siya, mga kababayan. Ganyan utuin ni dating Pangulong Duterte ang mga kababayang Pilipino po natin nung mga panahon na siya po ang presidente. Kaya siguro yung mga didiset na sanay na kapag ka nagsasalita si Digong kahit nagsisinungaling na, biro pa rin sa kanila. Kaya nga alam niyo kung tutusin wala namang pakialam si Digong. Kahit magmukhang uto-uto at tanga yung mga taga-suporta niya. Ang mahalaga naniniwala pa rin sa mga sinasabi niya, sa mga sinasabi ng pamilya niya, kahit na puro kabulustugan na yung mga pinagsasasabi. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kahit nagpaliwanag na, kinumpirma na ng COA yung ibang mga DD-shit. Oo, naniniwala, dadalawang isip na, pero yung karamihang mga DD-shit mga kababayan, pinapanginoon pa rin nila hanggang ngayon, eto pong si Sara Duterte. Malinaw na nga yung ebidensya mga kababayan, kinumpirma na nga mismo ng AMLAC, tapos sisiraan pa nila yung representative ng AMLAC mga kababayan at sasabihin nila na kaya daw nagsalita ng ganun-ganon, dahil daw ipopromote o na-promote na. Di po ba? Alam nyo kung malalawak sana ang pangunawa ng mga yan, may intindihan nila na ang pinag-uusapan dito ay pananagutan. Hindi pang-api kay Sara Duterte. Kasi kung tutusin, talagang ang mga Duterte ang nang-api sa mga kababayan Pilipino po natin. Pinagkakitaan nila ang tiwala na ibinigay sa kanila ng taong bayan. At yun ang dapat maunawaan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung makikita ninyo, ano ba yung sinasabi mga kababayan dito ni Ramon Tulfo? Basahin po natin Sabi dito ni Ramon Tulfo, I felt like banging my head against the wall while reading the reports of the AMLAC or etong AMLC and former Senator Antonio Trillanes, the reports from Trillanes and the AMLC about money flowing into the Duterte family from a suspected drug lord Sammy Oy seems too much mga kababayan. Sabi pa dito, don't believe Trillanes because he called the bibayas. Wag daw ba basta maniwala o bumilib kay former Senator Trillanes kasi nga bias daw mga kababayan ayon po kay Ramon Tulfo. Pero, sabi niya dito, the Anti-Money Laundering Council report of money passing through the hands of the Duterte family cannot be refuted. The AMLC confirms Trillanes' allegation of dirty big sums of money going in and out of the Dutertes, including Hanilet, the common law wife ni Duterte mga kababayan. Sabi dito ni Ramon Tulfo, why did I want to bang my head against the wall? Because nabudol ako. O yun yung sabi ni Ramon Tulfo. Bakit daw sumasakit yung ulo niya nung nabasa niya yung news na ito mga kababayan? Kasi nga pakiramdam niya, nabudol daw siya. Bakit siya nabudol mga kababayan? Kasi sabi niya dito, ako yung nag-udyok kay Digong na tumakbo pagka-presidente upang malutas ang problema natin sa ipinagbabawal na bato. At nabudol din kayo dahil binoto niyo siya. Di ako naniniwala noon sa mga balita na tumatanggap ng pera galing sa masama si Digong. Lalo na yung galing po sa ipinagbabawal na bato.
gawa-gawa lang ng kanyang mga kalaban, sabi ko pa noon. Sabi pa dito, paano nangyari yon samantalang galit na galit siya kuno sa mga drug pushers at mga drug lords. Sabi ko sa sarili ko, but here, you are the smoking gun from AMLC, mga kababayan. Lumabas na yung itinatago ng mga Duterte at kinumpirma po yan ng AMLC or neto pong AMLAC. Kasi nga talagang nabudol. Biruin nyo, may paganon-ganon pa, may pakamay-kamay na bakal pa, pero ang ending bubudulin lang pala ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya doon sa iba natin mga kababayang Pilipino, kayo ba, buboto pa rin kayo dyan? Kahit alam nyo na mga kababayan na hindi lang pala basta kurap, kung hindi protector din ng sindikato, okay lang sa inyo yan? Aba, mag-isip kayo na maraming beses. Di po ba? Kasi biruin nyo mga kababayan, hindi po biro yung aligasyon na ito kay Vice President Sara Duterte. Kasi hindi na po ito basta aligasyon eh. Ito po mga kababayan ay may matibay na patunay na dahil kinumpirma ng AMLAC yung pagtanggap ng pera galing po sa mga dividendo na ibinibigay ni Sammy Oy dito po sa pamilya ni dating Pangulong Duterte. Kasama po dyan si Vice President Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siguro ngayon ko nasasabihin na talagang naging inutil etong si Greco Belhica na ngayon ay napakaingay. Bakit natin nasabing naging inutil? Kasi di ba siya mga kababayan na lumalaban sa mga kurap ng mga panahon na yon? Siya ang isa sa mga sumbungan ng mga panahon na yon. Pero ano po ang ginawa niya? Nanahimik siya mga kababayan dahil nga sa tuta siya, allegedly, amo niya si dating Pangulong Duterte. O ano yung sabi dito? Basahin po natin ha. Kasi nag-iingay na naman itong si Greco Belhica. Sabi dito mga kababayan, yan. Para alam ng lahat, sa Pilipinas, ang pag-access sa bank records ay mahigpit na pinoprotektahan. Karaniwan, tanging ang Anti-Money Laundering Council ang maaaring mag-require o mag-inquire ng bank accounts kung may pahintulot ng korte. At para lamang sa mga kasong may legal na basihan tulad ng money laundering o kaugnay na krimen. Kaya kung anuman ang pinakikita ni Trillanes ay gawa-gawa niya lang. Peke at walang katotohanan dahil ang makaka-access lang ng bank account records ay yung may-ari ng account. AMLC kung may court order. Wala siya pareho doon. Kaya kung anuman ang hawak niya, gawa-gawa niya lang yan. At matagal niya ng eksena yan na lagi namang hindi niya napapatunayan. Paano yan? Greco Belhica, napatunayan ni former Senator Antonio Trillanes kasi kinumpirma ng AMLAC. O papayag ka ba? Inutil ka nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Greco Belhica. Di ba na porket amo mo si Duterte na nahimik ka nung mga panahon na yon? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, talagang literal na naging inutil si Greco Belhica nung mga panahon na yon. Di ba tama lang talaga na binuwag mga kababayan yung PACC. Di ba? Kasi kung tutusin mga kababayan, wala naman talagang silbi yun kasi naging inutil si Greco Belhica. Hindi niya inaksyonan yung mga problemang ganito kasi nga amo niya si dating Pangulong Duterte at takot siya kay Digong. Yun yung katotohanan dyan. Kaya nga kung ako sa iyo Greco Belhica, kaysa mag-ingay ka na mag-ingay, much better isipin mo din kung ano yung naging kasalanan mo sa past administration. Kasi baka mamaya mag-iba yung ihip ng hangin, bigla kang imbestigahan. Mabuklat pa kung ano yung mga itinatago mo dyan. Di po ba? Anyway, mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba pumutok din yung balita dati ni Dr. Yumol na sinisisi si Greco Belhica kasi nagsumbong si Dr. Yumol mga kababayan kay Greco Belhica para aksyonan yung patungkol sa kaso ng ipinagbabawal na bato. Pero anong ginawa po ni Greco Belhica? Hindi niya na nga inaksyonan, kinausap niya pa yung inirereklamo ni Dr. Yumol. Anong tawag natin dyan mga kababayan? Di baka allegedly protector din. Kaya pala tahimik sa mga issue na yan noon. Di po ba at ngayon lang nag-iingay, nakala mo naging perfect yung pamumuno niya sa PACC noong mga panahon na yon. Kaya nga kung ako sa Greco Belhica, much better manahimik ka kasi baka isang araw magulat ka, iniimbestigahan ka na rin. Diba? Kung bakit ka nanahimik noong mga panahon na yon ng Duterte administration habang itinutumba yung mga kababayan Pilipino po natin. Ano po? Anyway, kayo mga kababayan,
Kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito, hingil po sa issue na ito? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan sa sinasabi o tanong ni Attorney Jesus Palsis na gaano nga ba katotoo na itong mga Duterte ay mayroon pong private jet at hindi lang po isa kung hindi dalawa mga kababayan at meron pa daw pong yate. So gaano po kaya katotoo yan? At gaano din katotoo mga kababayan yung sinasabi ni Ramon Tulfo na nabudol siya ni dating Pangulong Duterte? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.